Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa Saturdays in Canada, and this is our part 2 of our documentation for our flight papunta po dito sa Canada. So, bale sa part 1 po, that's from the Philippines to Vancouver, and sa video na ito is nandito na po kami sa Calgary International Airport. Ayan, so from Vancouver to Calgary, ayan, and we will be spending 17 hours layover po dito sa Calgary before yung next flight po namin. Ayan, so disclaimer lang po, ang video na ito ay almost 10 months old na po. Ayan, so we've been here in Canada for almost 10 months na po. So nagland po kami July 2024. Ayan, so ngayon lang po nailabas yung mga videos na ito kasi very busy po sa trabaho. Ngayon lang po nagkaroon ng time to edit and to upload ng mga videos namin na ito, and we would like to upload sa YouTube para po maka-inspire and the same time magsilbi rin po na guide, no, sa mga nag-aspire at gusto po na makapunta po ng Canada. So we would like to share our experience kung paano po kami nakarating po dito sa Canada, and ito nga po yung day na nakarating po kami ng Calgary. So there's a lot of first times po dito para sa amin. First international flight, first na makatapak sa mga new places like Hong Kong, sa Vancouver, and now is nasa Calgary po kami. Ayan, so medyo mahaba-haba po yung 17 hours, but we will be spending yung layover po namin. Lalabas po kami ng airport at may imi-meet po kaming mga friends and relatives. So pupunta po kami sa bahay po nila to rest a little bit, and of course makipag-meet up sa mga kakilala na nandito na sa Canada. Ayan, so yan po yung paglapag po namin sa airport at hinahanap po namin kung nasaan yung palabas. Ayan, kasi first time nga namin at di namin alam kung nasaan yung exit diyan. And papunta pa lang, I think, yung susundo sa amin na kaibigan namin and his family para sunduin kami at patuloyin sa kanilang bahay. Okay, so basically naglalakad-lakad kami dyan, nagmamarunong na alam namin ang pupuntahan namin, na sinusundan lang namin yung daloy ng mga tao, and pinapakiramdaman namin, no, kung exit nga. Ayan, international arrivals yung nakikita namin dyan. Sige, lakad-lakad lang kami para hindi kami mapagkamalan na first time. Okay, so malawak din, no, yung airport po ng Calgary, but the same time medyo pagod na rin sa biyahe kasi nagstay kami sa Vancouver for like 6 hours. Ayan, ang haba ng layover namin, no, sa mga flight po namin. At hindi lang po sa Calgary ang final destination namin, no. Kami po ay pupunta po dito sa Newfoundland and Labrador. Ayan, so from Calgary kami ay dadako pa sa Montreal, tapos another airport, then final yung Wabush Airport. Okay, so basically parang 3 days yung naging biyahe namin
hanggang makarating po kami ng Newfoundland and Labrador. Yan, yung Newfoundland and Labrador nga po pala is an Atlantic province ng Canada. So, nasa easternmost part siya. And bakit Atlantic province po siya or Atlantic Canada? Kasi malapit po sila sa Atlantic Ocean. Ayan. So, nasa kabilang dulo siya ng mundo. Ayan, so while waiting sa magsusundo sa amin sa airport, lakad-lakad muna kami, trying to find our way out or kung saan yung arrival area, kung saan man kami susunduin. Ayan, so diretso lang kami sa paglalakad, baka makita namin sila or masulubong namin sila habang naglalakad po kami. Ayan, so feeling emotional, feeling excited kasi it's our dream come true sa amin na makarating ng Canada. Ayan, so napaka-saya, napaka blessed ng feeling, no? Kasi after how many years mong pinalangin, how many years mong trinabaho, and nakikita mo yung faithfulness ni Lord. Unti-unting nasasagot yung mga desires namin as a family. Ayan, so bale, ito yung pinakapangarap namin, no? For the good ng family man namin, especially sa mga children, ang makarating at makatira dito sa Canada. Ayan, so there are a lot of reasons, no? Siguro i-share na lang namin sa mga susunod na videos namin yung mga rason, yung mga factors na kinonsider namin kung bakit kami nag-decide na mag-immigrate dito sa Canada. Ayan, so sa paglalakad namin is nakita namin yung sign na yan. Alam namin na dyan na yung exit. Ayan, so parang nakita namin yan, so we take the opportunity na magpa-picture doon. Ayan, so nasundo na kami ng friend namin and brother in faith. Ayan, at palabas na kami ng airport niyan and on the way kami doon sa bahay nila. Ayan, so nagpapasalamat din po kami sa buhay ng mga kaibigan, kapatiran na ginamit ni Lord para mapadali, no? At inalalayan kami doon sa travel namin papunta sa mga lugar na pupuntahan namin. Ayan, so galing kami ng Vancouver that time. Naglanding kami sa Calgary. May layover kami before our next flight, 17 hours. Kaya siguro timing na rin, no? And very magandang opportunity na mabisita sila. And of course mag-bonding na rin kasi ilang taon din sila na hindi nakita kasi nauna sila dito sa Canada. Ayan. So si Alan ay kasamahan natin sa way back sa La Union and kasama sa ministry, pero musicians natin siya. And nauna siya, I think 3 or 2 years, no, na nandito na siya sa Canada. Ayan, so very amazing pa yung feeling namin kasi makikita mo talaga paglabas pa lang ng airport kung gaano kalinis, gaano kaayos, no, yung lugar
Ayan. Yan sa may Calgary. Ayan. So, di ko alam kung anong pangalan ng dinadaanan namin. But, that time is pupunta kami dun sa bahay nila. Ayan. Para doon kami makikituloy pansamantala. Ayan. Before yung flight namin into Montreal hanggang sa destination namin dito sa Newfoundland and Labrador. Ayan, so biyahe muna kami. Makikita mo talaga yung kaibahan din, no? Yung sa kalsada, no? Sa Pilipinas. So napakaluwang at walang masyadong traffic build up. Ewan ko lang sa mga ibang araw diyan. But first impression mo, no, makikita mo talaga na maayos, maliwalas, talagang sumusunod, no, sa rules yung mga tao dyan, especially yung mga drivers po natin. Okay, so share din namin, specifically ako po, no, kasi nag-start na rin po akong mag-drive dito sa Canada. Paano yung driving experience din dito. So, ibang-iba ka po talaga siya. May mga process na kailangan kang gawin para ma-approve ka na mag-drive. So, iba-iba po yan per situation. Ayan. So, for the moment, ay ini-enjoy muna yung drive patungo doon sa tutuluyan namin na bahay ng friend namin na si Alan and his family. Yan, kasama namin yung may bahay niya and yung kanilang dalawang anak. Okay, so enjoy po muna yung video. Yan po yung first time namin na makapunta ng Calgary, and hoping na makabalik kami diyan to experience din yung city life. Ayan, kasi dito sa kinaroroonan namin is a province. Probinsya po siya talaga. At maliit lamang po na settlement, maliit na town yung kinaroroonan po namin. Ayan, so nandito po kami ngayon sa Labrador City. Bale 10 months na po namin dito, gaya po nagsabi ko po kanina. And dito po yung lugar kung saan nakahanap po kami ng opportunity under Atlantic Immigration Program. Ayan, para po ma-process yung work permit namin for the meantime, and habang inaantay namin, no, yung permanent residence po namin. Ayan, so landed as workers po muna kami. Ayan, si Mrs. yung may trabaho na dito na dumating, and ako is, ang plano is to apply sa mga jobs na available dito. Ayan, so pero pagdating namin dito is nagkaroon agad ako ng trabaho. Ayan, malaking pasasalamat namin. Ayan, so it's on the way kami sa tutuluyan namin na bahay. Doon muna kami makikitulog kasi medyo mahaba yung biyahe namin, no, from the Philippines to Hong Kong to Vancouver, then nag-layover kami sa Vancouver 4 hours, and then nag-flight na naman kami for 2 hours papunta sa Calgary. Yan, medyo nararamdaman na yung jet lag, yung pagod. Ayan, so buti na lang, no, at may provide si Lord na mga tao para matuluyan kami sa kanilang mga tahanan para makapagpahinga. Ayan, so ang naging itinerary namin dyan is pinasyal nila kami sa paligid ng Calgary. Ayan, at sinamahan kami na pumunta sa relatives ni Mrs. Ayan, kasi may mga relatives din si Mrs. dito na inaantay, naabangan yung pagdating po namin. So, i-meet up po namin sila within that 7
17 hours layover namin dyan sa Calgary. Ayan, so napakaganda po ng mga tanawin, no? Although city po siya, pero makikita mo pa rin talaga yung ma-enjoy mo talaga yung nature, yung beauty ng kalikasan pa rin kahit nasa city ka. Ayan, so parang ito yung isa rin sa mga pinoprotect ng mga Canadian, no? Or they take pride in their outdoors. Ayan, so marami ng mga bahay diyan, and sa pagkakakwento sa akin is parang binibuild dyan for sale or for rent later on. Ayan, and I come to know na medyo mahal, may kamahalan ang pagkuha ng bahay dito sa Canada. Ayan, so we shall discuss it soon as one of our topic, no? Ilista na lang muna natin yung mga topics na i-share namin later on sa mga susunod na videos po namin. Ayan, so medyo mahaba-haba yung biyahe, siguro mga 10 minutes. May nakakatawang nangyari pa dyan, no? Pagsundo sa amin sa airport, at karating namin, no, sa bahay ng friend namin, doon namin na-realize na naiwan yung bag ni Mrs. noon sa airport. Ayan. So, very excited kasi kami na nakita sila. So, picture-picture, kumustahan, and then nagkaayaan na tara na sa bahay. Ayan. Hindi niya namalayan na nailapag niya yung kanyang bag. Tuluyang naiwan. Ayan. So, ginawa namin is binalikan namin. Ayan, dalawa na lang kami nung kaibigan ko, si Alan. Binalikan namin sa airport, and kinakabahan, no? At that time na baka nawala na kasi nandun yung passport, nandun yung mga wallets, and yung mga cards. Ayan, na kailangan namin, very necessary belongings ni Mrs. Ayan, pero yung kagandahan, no, sa Canada, no, so hindi nila pag-iinterasan yun. So very honest yung mga tao dito, at tumawag yung Mrs. ni Alan dyan, yung kaibigan namin doon sa airport, sa customer service, at sinabi na nandun daw. So nakaka-amaze, no, kasi may nakakita pero hindi niya pinag-interesan, at sinurrender niya agad doon sa airport. At ako na nag-pick up doon sa customer service. Nandun siya actually sa customer service. Paglapit ko pa lang doon sa customer service niyan, doon sa station nila, nakita ko na yung bag nasa likod. Pero syempre, in-approach ko pa rin sila na sabi ko, I'm here to claim the bag of my wife. Sabi ko ganoon. Tapos sinabi lang kung anong klaseng bag, anong brand, pero hindi ko matandaan kung anong klase, anong brand yung bag ng Mrs. Considerate naman sila, no? Tinanong na lang kung ano yung pangalan ng may-ari ng bag, or kung ano yung identifications na doon sa loob ng bag. So sinabi ko lang yung pangalan ni Mrs. and yun nga, kasi nandun nga yung passport, so enough na yun pa na evidence for them na yung nag-claim ng bag is yun na yung rightful owner. Ayan, so sinabi ko yung pangalan ni Mrs. and yun nga, binigay yung bag sa akin. Ayan, so yun yung isa sa hindi namin malilimutang experience, no, sa flight namin papunta sa Canada, yung naiwanan ng bag. Pero nonetheless, very smooth, very amazing, no, kasi nga yan, nakikita namin yung blessing ni Lord dito sa immigration journey namin. So hindi yun naging sagabal para ma-discourage kami or magkaroon ng takot
Pero yun nga, makikita mo talaga yung paggalaw ni Lord sa buhay mo kapag nagtatrust ka sa Kanya. Ayan, so ayan, so bali pagdating namin sa bahay nila is kumain kami, natulog at naligo. Ayan, and after that is ginala kami sa downtown Calgary. Ayan, so hindi ko alam kung anong pangalan ng parking na yan sa downtown Calgary. Nandyan yata yung Peace Bridge na tinatawag nila. I don't know what's the name of that park. Pero dyan kami pinunta, no? Pinasyal kami ng family ni Alan. Kasama namin sila together with another friend na Alan din ang pangalan. Ayan, so maraming salamat, no, sa pagpapatuloy ninyo sa amin sa inyong tahanan and pagsama sa amin para ma-enjoy namin kahit saglit yung pag-stay namin dyan sa Calgary. So yan yung park na pinuntahan namin, and that was summer during that time, and medyo maaliwalas yung paligid pero malamig pa rin yung simoy, no? Yan, kasi nga Canada yan eh. Given na kahit summer is malamig talaga yung simoy ng hangin, lalo na kapag first time mong makarating dito, galing ka ng Pilipinas, sanay ka sa init, no? Kumpara mo yung summer sa Pilipinas kaysa sa summer dito sa Canada, makikita mo talaga na magkabaliktad yung mga temperature dito. Ayan, so kung mainit dyan sa Pilipinas, ayan, kabaliktaran sa Canada, malamig naman siya dito. Ayan, so enjoying na nag-stroll dito sa park na ito. Siyempre, we took a lot of pictures para rin remembrance, no, na nakarating kami ng Calgary. Ayan, so may mga ibang lahi din, so parang multicultural po talaga din ng Canada, no. As kung makikita mo din dyan sa paggala po namin dyan, makikita ka may mga ibang nationalities na nasa park din na yan. Ayan, and ma-enjoy mo din talaga, no, kahit nasa city ka is masasabi mo na na-enjoy mo yung nature, yung malinis na nature dyan, kasi very disciplined din po yung mga tao dyan na talagang naalagaan din nila yung mga rivers, mga parks po nila. Ayan, so yan po yung, I think it's a river, no, sa Calgary. Ayan, and maraming mga activities on that park. At I think 2 days or 3 days na nandyan po kami is magkakaroon ng tinatawag nilang Calgary Stampede. Yan, di ko alam kung ano po yun, di ko po naranasan kasi kinabukasan is magpa-flight na kami. They're asking us na mag-stay muna pero may hinahabol kaming flight, and of course si Mrs. inaantay na ng kanyang employer. So sabi namin some other time na makabalik kami dyan at may experience din namin yung sinasabi nilang Calgary Stampede. Ayan, so parang pagkaka-describe nila sa amin, Calgary Stampede is yearly na event po yan, parang festival po siya every July sa Calgary, and maraming mga outdoor shows, concerts, exhibitions na mapapanood dyan. So very nilulook forward ng mga nasa Calgary din yung event na yan. Yan. But for us, ang priority namin is makarating muna, no, sa destination namin na province at makapag-start ng work, and we'll get
there slowly, no, kasi yun naman talaga yung plano, no, na makapunta kami ng Canada, makahanap kami ng pathway for us na maging makapag-settle po kami dito as a family. Yeah, yun po yung long term goal namin, na makuha din na po namin yung mga anak po namin at makapag-settle dito sa Canada. So sila po yung main reasons, na yung mga anak po namin kung bakit nag-decide kami na mag-immigrate dito sa Canada. Ayan. So we will share to you detailed sa another video po, no, kung ano po yung rason, paano po kayo nakapunta dito. Ayan, para naman makatulong kami sa mga nag-a-aspire dyan. We will share our own experience on how we got here in Canada. Ayan, so in-enjoy muna namin yung paglakad-lakad sa park, and we will appreciate na talaga yung beauty ng Canada. Siyempre, first time namin, so talagang ma-amaze ka talaga na makakita ng mga bagong bagay, mga bagong experience. Ayan, mga bagong puno, bagong halaman. Ayan, and within the city talaga, no, talagang within the city is may mapapasyalan kang ganyan. So napakasaya ang feeling. So we're in downtown Calgary. Amazing. Yeah, so, strolling around sa city Ayan. ng Calgary before moving to Wabush tomorrow. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your favor. Amen. Yeah. Sila. Makita. Ayun, sina Alan. Alright. W po.
So ayan, so on the way naman po kami no sa place din ng relatives ni Mrs. So we're on our way na pumunta rin sa bahay nila kasi naantay din nila kami doon para makipag-kumustahan din at makipag-bonding sa kanila kasi naantay na nila kami for the rest of the day at naghanda rin sila ng mga konting salo-salo doon. So kasama namin yung sumundo sa amin no, yung mga kaibigan namin na pupunta doon sa kanila, doon sa tinitirahan din nila. Ayan, so ayan po yung itsura po ng downtown Calgary. Ayan, don't know kung anong pangalan ng mga streets na yan. Siguro sa mga matagal na dito ng mga kapwa Filipino is familiar sila no, dyan sa mga kalsada na yan. So may mga madadaanan din po kami mga schools dyan na familiar din no, na na-encounter namin habang nanonood din po kami ng mga videos ng mga kapwa Pilipino no, na nagsishare ng kanilang experiences dyan. Ayan. So kami rin po pala ay nag-research din po kami, a lot of research, and of course nanood kami ng mga videos. Ayan. So malaking tulong po yung mga kapwa Pilipino na nagsishare ng mga videos nila, yung mga nagbo-vlog no, lalo na doon sa immigration journey nila, yung kanilang buhay, ayan, everyday life nila dyan sa Canada. Ayan, so big part po sila no ng pagplano namin kung ano yung mga gagawin namin na diskarte
Ayan, para mag-materialize po, no, yung um, plan and dream namin na makarating ng Canada. Ayan, so dahil sa kanila din is nagkaroon kami ng mga ideas. We considered yung mga factors, mga sinishare nila ng mga bagay-bagay sa pagdidesisyon din namin on our journey, immigration journey, pupunta po dito sa Canada. Ayan, so hindi masyadong traffic, no? Yan, ikon yan, downtown yan, pero hindi siya masyadong traffic. Ayan, talagang wala kang makikitang enforcers or police na nasa gitna, kasi nga talagang sinusunod ng mga motorista, no, yung traffic lights, traffic signals, traffic signs. Ayan, kasi kung hindi ka susunod yan is naka CCTV ka diyan, makakapture ka ng camera, hindi ka man huliin in person, pero sabi nila is darating na lang sa mail mo or sa bahay mo yung notice na may violation ka. Ayan, so kailangan disiplinado ka dyan. Hindi pwede yung kung kaskasero ka sa Pilipinas, yan, hindi uubra ang pagiging kaskasero sa Canada. Ayan, so wala kang lusot. So, kailangan mong sumunod, wala kang magagawa kundi sumunod sa mga traffic signs, traffic signals. Ayan, makikita mo sa kalsada dyan sa Canada. Ayan, and if you keep on violating, no, yung mga traffic rules na yan, traffic regulations dyan, baka dumating ka sa punto na hindi ka na allowed mag-drive. Ayan, kasi may demerit po yan, may points po yan eh. Pag na-reach mo na yung limit mo, ayan, marirevoke yata yung license mo, at hindi ka allowed na mag-drive for a certain year. Ayan, so napakahirap po yun, no? Lalo na kung ang kabuhayan mo dyan sa Canada is involved yung pagdadrive, or simply na yung means of going to work is mag-drive. Ayan, malaking epekto po yan. Base na sa experience po namin na rin, kahit nandito po kami sa Atlantic Province. So, very essential po talaga ang sasakyan po dito. And kung ma-revoke yung driving permit mo dito is malaking epekto din sa trabaho mo at sa buhay mo. Ayan, kasi hindi pwede na pupunta ka ng palengke, maglalakad ka. Hindi pwede pupunta ka ng groceries, maglalakad ka lang. No, lalo na kapag winter, kasi hindi mo talaga kakayanin yung lamig, lalo na dito sa Labrador City. Ayan, there's a time nung first winter namin dito na umabot ng 50 degrees, negative 50 degrees. Ayan, yung temperature, and isipin mo kung wala kang sasakyan nun, hindi ka talaga makakalabas. Ayan, so I think ito yung Bow Valley College sa Calgary. Naririnig ko rin ito, no, na ito yung kadalasan na pinag-i-enrollan ng mga students, yung mga pumapasok na students sa Canada, yung sa student pathway nila. Ayan, so dyan sila nag-aaral to obtain their certificate, to obtain their degree, and the same time after that is magkaroon sila ng postgraduate work permit, and yan, another process yun para maka-acquire sila ng kanilang PR. Ayan, so another pathway po yun, no? Para sa amin po is hindi po namin yun pinursue, kasi ang problema po namin doon is yung pondo. Ayan, kasi malaki po yung kakailanganin mo po doon sa student pathway, and hindi po namin kaya, masyadong po malaki, no? Doon na lang sa proof of fund, doon sa
ano pa yung tuition, pati yung allowance. Kasi mag-aaral ka dyan, hindi ka naman right away na magtatrabaho. Ayan, so we will share detailed sa mga susunod na videos namin, no, paano kami nakarating dito. And siguro mapapasadahan po natin kung ano po yung mga pathways na po yan, kung bakit hindi po namin sila kinonsider or pursue, ano yung mga pros, ano yung mga cons na nakita po namin doon, and kung bakit yung pathway po namin is ito nga yung ginamit namin is yung Atlantic Immigration Program. Ayan, sige, so biyahe po ulit. Ayan, papunta doon sa relatives ni Mrs. sa bahay po ni kanyang uncle. I think on the mother side, sa mother side ni Mrs. Ayan yung relatives po namin na yan. Okay, so kasama din po namin sila, Alan, at hinatid po kami sa pupuntahan po namin na our relatives ni Mrs. Yan, so parang expressway lang po, no? Compare mo sa Pilipinas, parang expressway yung mga yung daanan papunta doon sa mga kanya-kanyang barangay.
So ayan, so nakarating na kami doon sa bahay ng relatives ni Mrs. Ayan, so pinatuloy din po kami diyan, nagkaroon ng salo-salo, kamustahan. Ayan, so yan po yung neighborhood po nila sa kanilang tinitirahan. Ayan, so makita mo din po talaga na yung mga bahay diyan is iba yung design kumpara sa Pilipinas. Ayan, so may basement, yung mga bahay dito, may first floor, second floor. Ayan, and walang bakod-bakod, no? Madalang ka lang makakakita ng mga may bakod na magkakapit-bahay dito. Ayan, and ang parking nila is doon sa street. Ayan, meron naman yung mga may garahe. Siguro yung neighborhood na yan o yung community na yan is ganyan po talaga siya designed. Okay, ayan. So, we're done sa pagbisita sa mga relatives ni Mrs. And yan naman po is on the way na po kami sa airport. So, right after po ng pagbisita namin sa mga relatives, hinatid ulit kami, no, ni Alan, pupunta na dun sa airport. Ayan. So, kami po ulit ay bibiyahe po papuntang Montreal naman. Ayan. So, 4 hours flight yata yun from Calgary hanggang makarating ka ng Montreal. And from Montreal, Quebec po yun, no? From Montreal ay magpa-flight po ulit po kami papuntang St. Hills. Ayan, and from St. Hills is flight na po namin papunta sa destination airport po namin, yung Wabush Airport. And from there ay pupunta na po kami dun sa Labrador, dito po sa Labrador City. And so bali hapon na or gabi na. Ayan, that time. Pero maliwanag pa rin, no? Ayan, ganyan po talaga pag summer po dito sa Canada. So pagdating namin dito is amazed kami kasi 11 o'clock ng gabi ay maliwanag pa. Ayan, siguro mga 7 o'clock, 8 o'clock ng gabi yan dun sa Calgary, I'm not just sure. Pero ganun po, no, mas mahaba po yung daylight po dito, mas mahaba po yung araw, or I mean, mas mahaba po yung namaliwanag po yung araw kaysa po maggabi. Ayan, so on the way po ulit po kami dyan sa airport. Ayan, sinundo at hinatid po kami ng mga friends namin dyan sa Calgary. Ayan, so hopefully see you soon sa mga susunod na buwan. Ayan, so hindi lang natin alam kung ano yung magiging turnout ng mga bagay-bagay. So hopefully is magkita-kita ulit tayo, no? Magkita-kita ulit yung mga kaibigan natin dyan sa Calgary. Okay, so at that time medyo may kidlat over the horizon, and I think parang umuulan na siya dyan, if I'm not mistaken. Uulan siya dyan later on and yung ulan dyan, first din na maka-experience kami ng hailstorm, sabi po nila yon, yung mga maliliit na mga butil ng snow, yung mga matitigas, parang bato. Ayan, so dyan namin na-experience sa Calgary. Ayan, so far dito sa Labrador City, hindi namin na-experience yun, no? Pero makapal yung snow, no? Dito sa Labrador City compared sa Calgary. Ayan, kasi nakikibalita din po kami from time to time, no, sa mga kaibigan natin doon. Nag-update din kami, syempre, sa kanila kung ano na yung sitwasyon namin dito. Ayan, so during winter is malamig talaga dito, makapal yung snow. Ayan, so yan na yung umuulan na, no? Umuulan na siya.
On the way po kami dyan sa airport, naabutan po kami ng ulan, then yung sinasabi ko na hailstorm. Ayan. Yung hailstorm, para po siyang bato, no? Pero sabi nila, yun ay snow, buo-buo na snow na bumabagsak. Ayan, so I don't know kung makikita dyan sa video, pero sumilong kami doon sa tunnel para palipasin yung hail na sinasabi nila. Yun, so parang ice pellets, no, na bumabagsak doon sa bubong ng sasakyan. At kung malaki-laki, no, malaki-laki yung mga ice na yan, pwedeng masira yung sasakyan mo, pwedeng masira yung windshield mo. Ayan, so hailstorm yung tawag po nila dyan, or hail. Ayan, okay, so enjoy po muna yung atin pong video. Ayan, kumikidlat-kidlat pa, no? So hopefully ay makabalik kami dyan sa Calgary, and of course makapag Pag yung pulagidam dapat kayo, ano? Tayo wala. Ay. Tayo, palid. Ayan, so enjoy po the rest of the video. Ayan, yan po ay pupunta na po kami sa airport. At yung flight po namin papunta po sa destination namin, which is Newfoundland and Labrador. So maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa video po namin and our own documentation po sa amin pong immigration journey, no? Ito po yung flight po namin. So umabot po kami ng 3 days. Halos 3 days po kami na nagte-travel. Makarating lamang po kami ng Newfoundland and Labrador. Ayan. So sama-sama po tayo muli sa next videos po namin. And yung susunod na videos po namin is hopefully may share po namin yung pathway po namin na ginamit po namin dito in detailed. Sabi ko nga, para makatulong din po kami sa mga nagbabalak po na makapunta po dito sa Canada in simple way. Yan, matulungan namin po kayo sa pag-share po ng experience po namin. Ayan, so ang tips lang po namin, ang bayan lang po namin, isamahan po natin ng maraming dasal, tiwala kay Lord, at of course mag-research po tayo kung ano po yung suitable na pathway po para po sa atin, kasi iba-iba rin po tayo ng situation, and sana po is kapulutan nyo rin po yung experience po namin ng aral or diskarte para po makatulong doon sa pagpaplano po ninyo para makarating po ng Canada. Ayan, so ayan po yung ating pong plane papuntang Newfoundland and Labrador. So bali small plane na lamang po siya, no? Parang provincial plane na lamang po siya, and ilang pasahero lang po kayo na dala-dala po niya. Ayan, so pero most of the flight nakatulog po kami dahil na rin po siguro sa pagod, and makikita mo talaga na yung beauty din po ng lugar ng Canada, no? Yung parang province, kung talagang malawak yung mga fields, maraming lakes, mga small mountains, makikita mo po talaga dyan. So napakaganda po ng Canada, and sa 10 months na stay po namin dito is talagang masasabi po namin na good decision po na kami po ay nagtungo po dito para tuparin po yung pangarap po namin. Ayan. So maraming salamat po, at kita-kita po ulit po tayo sa mga next videos po namin. Sabi ko nga po, sana po ay makatulong po kami, no? Yun po yung purpose po namin, Saturdays in Canada, makatulong po, makapagbigay, makapagbalik din po kami in return, no? Sa pamamagitan na mag-share namin ng experience po namin, immigration journey po namin dito.
So, once again, maraming salamat po sa mapagpalang araw po sa ating lahat.